It should always be a right. Pangunawa. Mahabang pangunawa sapagkat hindi tayo dapat nagko-condemn ng kahit na sino. COMELEC ang nasisisi, inutil ang COMELEC. Hindi makapagtanggal, hindi makapagparusa, hindi makapagkaso. Magandang araw po, ako po si Chairman George Sherwin Garcia ng Commission on Elections. Sasagutin ko po ang lahat ng katanungan nyo galing sa Reddit. Political dynasty, kasi nakalagay mismo sa Saligang Batas yan, anti-political dynasty. At syempre yung pong ating election code, 1985, Jurassic na. Ang tanda-tanda na, may 1987 Constitution, dapat mabago na po yan. Ang hirap po sa kalagayan namin sa COMELEC, nagpapatupad ng batas na hindi na updated. Ang dami ng pangyayari sa buong mundo at sa ating lipunan. Pagkatapos 1985 na batas pa rin ang aming pinapatupad. Ang dami nang dapat baguhin. Kung alam nyo lang po, pumasok ako dito, maitim pa yung buhok ko ngayon. Kita nyo po, maputi na ang buhok ko. Dati-rati po, may tulog pa ako ngayon. Wala na po halos tulugan. Pero just the same, part po yan ng pagiging public servant. Nung pinasok po natin itong ay serbisyo publiko, alam po natin ang consequence. Galing po ako sa pribadong sektor, pero it's worth it. Hindi lahat na pagbibigyan na makapaglingkod sa bayan. It should always be a right. Alam niyo po, hindi niyo pwedeng pigilan ng tao kung ayaw niyang bumoto. Kaya nga po dyan sa Bangsamoro, meron silang panibagong pagpipilian. None of the above. Naglagay po sila. Sa pagkatapos ng mga pangalan ng mga kandidato, isa pang pagpipilian, none of the above. Kasi kasama po yan. Pag ayaw mong mamili, wala kang choice, wala kang napupusuan, edi siyempre mas maganda may ilalagay ka. None of the above. That is the vote of dissent as against doon sa mga hindi mo gustong maiboto. Nasa Saligang Batas po kasi, meron tayong anti-political dynasty. Ako po kasi masyado akong tumatalima, masunurin sa Saligang Batas sapagkat ang Saligang Batas ang pinakamataas na batas ng ating bansa. Yan ang sentimiento ng mga mamamayang Pilipino nung magkaroon tayo ng Saligang Batas. Kaya lamang po, syempre, sa kasalukuyan, ang katanungan pa rin, meron na bang legislation o batas na nagpapatupad ng mandato ng Saligang Batas? Yan po yung isang katanungan. At ang Kongreso lamang ang tanging makakasagot sa bagay na yan. Pangunawa. Mahabang pangunawa sapagkat hindi tayo dapat nagko-condemn ng kahit na sino. Wala pong merong monopoly ng knowledge dito sa ating bansa. Walang matalino, hindi yung walang alam. Kinakailangan uunawain bakit hindi at wala siyang alam. Baka may dahilan. Ayun pala, ang dahilan, nagtatrabaho, breadwinner, bumubuhay ng lola at mga kapatid. Paano ka pa makakatingin at sa issue ng lipunan kung lagi na lang ikaw na mamumblema kung paano pakakainin ng iyong pamilya? Nagtatrabaho ka bilang mag-isa, wala ka ng mga magulang. So, dapat pangunawa. So, hindi ako kumukundina. Kinakailangan lagi tayo mag-extend ng pangunawa sa bawat isa. Naniniwala ako, that is the only way by which we can fully understand the situation of another. Nobody is perfect. Yan ang dapat natin tatandaan. Kung magkakaroon ng pagbabago sa Saligang Batas. Saligang Batas po talaga ang kailangan. Hindi pa pwedeng legislation lang na gawa ng Kongreso sapagkat mas mataas po ang Saligang Batas sa lahat ng klaseng batas na meron tayo. Gusto nyo may baguhin? Sa kwalifikasyon, Saligang Batas ang babaguhin. Amendment po yan o kaya revision ng Constitution. Dapat po talaga batas. Dapat pag-file ng candidacy ng isang kandidato na sila. Hindi sila aspirants lang. Dapat may premature campaigning. Bakit sa barangay SK meron? Kasi manual.
So dapat binabago natin yung provision ng automated election law dahil nakalagay doon na sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Isipin nyo, nag-file ang candidacy noong October, November, December, January, February, hindi pa sila kandidato. Umiikot na, gumagastos na, mga pagmumukha nandyan na sa bawat kalsada, hindi pa sila kandidato. COMELEC ang nasisisi, inutil ang COMELEC. Hindi makapagtanggal, hindi makapagparusa, hindi makapagkaso. Bakit? Hindi pa kasi sila kandidato. So medyo may mali po sa ating palagay sa batas na yon. Dapat kaparehas na lang ng barangay and SK. Pag file ng kandidatura, kandidato na sila. Ang party list system nasa saligang batas. Nung bumoto ang mga mamamayan at kanilang inadapt ang 1987 Constitution, alam nila ito ay magiging parte ng ating demokrasya. Kung meron mang problema sa party list, maaari hindi yung system, minsan yung tao. You don't blame the system, you blame the people running the system. So anong dapat dyan? Baguhin natin ang batas na nagpapatupad ng party list law. Hindi yung saligang batas, yung Republic Act 7941. Madami na kasing, ang tagal na po yan, magka-25 taon na yung party list law natin. Wala pa man lang nagbabago kahit isang word, kahit isang sentence. So dapat siguro binabago. Kasi mismo ang ating saligang batas, medyo nagkakaroon ng mga iba't ibang interpretasyon sa mga provision ng batas na ito. We still have to trust the system. We still have to trust the party list system. Hindi po ba ang tagalan nating lumalaban? Lumalaban tayo sa kahirapan, lumalaban tayo sa kawalan ng kaalaman, walang edukasyon, lumalaban tayo sapagkat madaming bayolasyon ng ating mga karapatan. Eh siguro po pagkakataon na nating manalo. At ang paraan para manalo, balota lang. Yan ang ating pong ipamumukha sa lahat na sa pamamagitan ng balota, kaya nating maipanalo ang laban ng Pilipino. Yan ay mangyayari ngayong Mayo 12 ng 2025. Boboto tayo at boboto tayo ng tama. Para po sa mga updates natin, kinakailangan lagi po tayong tututok sa social media pages ng GMA Integrated News at ng Commission on Elections para sa makabuluhang impormasyon patungo sa 2025 national and local elections. Maraming salamat po. Dapat totoo.